Good day, I am Andrea Eunice Dividal from MEXA 2201. And today, gagawa tayo ng activity for assembly, which is ito, belt tensioner. And this will serve as our midterms exam for physical system modeling. Punta tayo ngayon sa first part. Meron different ways para gawin, pero mas pinili kong gumawa sa front plane. So, yan. First is, gawa muna tayo ng center line. Ito yung magiging guide natin. Ito, makikita natin mamaya. Then, gawa lang tayo dito ng dalawang bilog para dun sa parang tuktok niya. Then, rectangle para naman dun sa base. Yan. Gamit lang tayo dito ng coincident na relationship. Yan. Tapos, ayusin natin yung dimension. Ito ay 25. Tapos, 112 by 14. Tapos, sabi dyan, ang height daw natin is from here to here. Ayan. Yan. After nyan, lalagyan lang natin siya ng dalawang line. Tapos, sa magkabilang dulo para mabuo yung shape. Wait. So, line from here to here. And sa kabila din, ganun. Yan. Tapos, hold control lang. Tapos, lagyan natin sila ng relationship na tangent. Tapos, pwede na natin siyang i-extrude. So, dito is ina-extrude ko lang and sinusunod ko yung dimension dito sa guide natin. Ayan. Tapos, okay, itong baba din, sabi dyan is 56. So, may 4 na palabi sa likod. So, 52 pa una, then 4 sa likod. Gamit lang tayo ng extrude. Tapos, sa direction 1 is 52. And sa direction 2 is 4 ang dimension. Then, click OK. After. Yan. Tapos, after natin magawa yun, gagawin naman natin yung parang kawang dito sa ilalim. So, para magawa yun, magagawa lang ako ng rectangle kahit saan dyan. Tapos, ang size niya ay 22 plus 22 ay 44. Tapos, 112 minus 44 ay 68. So, yan. Okay. Tapos, by 3. Yan. Tapos, kunin lang natin yung middle niya. Tapos, yung middle nitong baba. Then, midpoint ang relationship. Then, pwede na natin siyang i-extrude cut. Yan.
true all. Then, check. Yan. After yan, is gagawin naman natin yung itong triangle sa parang gitna. So, kiklik lang natin yung dalawang gilid na yun. Tapos, punta tayo, gawa tayong reference plane. Ganyan. Tapos, sketch ka lang dyan ng 38 na height. And, tapos, gawa lang tayong triangle. Then, smart dimension. Yan. 30. Okay. Yan. Tapos, sabi dyan is 12 yung lapad. So, punta lang tayo extrude. Tapos, mid-plane. Then, 12 mm. Tapos, yun na. Oh. And after nun, is yung bilog naman, itong butas. Yan. So, dalawang circle. Kahit di mo na siya magkatapat. Then, ayusin natin yung dimension. Tapos, butas naman dito sa taas. So, after yan is fillet na lang. So, i-fillet natin ngayon yung mga edges. Then, after nating ma-save yung part 1 is proceed tayo ngayon sa part 2. So, ito naman siya ngayon. So, punta ulit tayo sa front plane. Kasi why not? Mas madali kasi sa front plane eh. Tapos, gawa lang tayo ulit ng center line. Ayan. Guide ulit natin siya. So, dito is merong dalawang bilog. And ganun din sa kabila. Ayan, bilog muna tayo. Tapos, saka natin ayusin yung dimension. Tapos, gagawa lang ako ng center line dito sa malaking bilog. Kasi, para magawa ko yung parang nakalitaw na part.
So, yan. Iti-trim lang natin yung mga sobrang, para mabuo natin yung shape. Katulad ng figure natin. Figure 2. Yan. Trim lang natin yan. Oops. Yan. Natira. Tapos, yung nasa baba din, trim din natin. Ingat lang. So, okay lang mawala yung mga dimensions kasi hindi na naman natin siya gagamitin. Parang guide lang siya dyan. Tapos, yan. Ito ding nasa loob, trim natin. Wait. Yan. Tapos, i-connect lang natin tong dalawang shape na to. So, from here to here, from this point, wait. From this point to this point, ayan. Tapos, after nyan, pwede na tayo mag-extrude ulit. So, ang extrusion daw nito is, now, ang gagawin naman natin ay yung etong parang kawang. So, yan. Punta lang ako. Gawa lang ako center line. Wait. Ayan, center line mula dito hanggang dito na merong dimension na 22. So, gagawa din ako ng rectangle from here hanggang dun sa dulo na merong width na 4 daw. Tapos, extrude cut lang natin siya. Ayan. Tapos, up to next. Ay! Wait. To next. Ayan. Okay. Then, ayan na. Then, and ayan. So, next, gagawin naman natin yung butas dito. Sa may tuktok. Ayan. Tapos, yung hole naman sa paanan dito. Ayan. So, gawa lang ako dito ng circle. So, yan. Tapos, after nagawa na natin, need na lang natin i-fillet yung mga edges. So, yan.
Tapos, after nun, gagawin natin yung part 3, yung pulley. Ayan. So, lagay lang tayo dito ng center line. Tapos, rectangle sa taas niya. Ayan. So, lagyan lang natin siya ng dimension. Ito ay wait. So, from here is 1. Tapos, ito ay 9. Ayan. Tapos, from this line, from this line, my dimension from this line to this line is 15. Ayan. Tapos, gawa din tayo ng reference line dito. Center line. Reference line. Ayan. Center line. And then, dito tayo maglalagay nung pa-L na line. Ayan. Tapos, dito din sa kabila. Ayan. Tapos, lagyan lang natin siya ng dimension. Line dito hanggang dito, tapos sa kabila din ganun, line dito at dito, tapos ayan, tapos simula dyan pa ganito, parang pa V, tapos ayan. Pwede na natin siyang lagyan ng trim lang natin yan para ma-revolve natin siya. So, click lang yung line na yan. So, yan na. Makikita natin sa part 4 and part 5 is medyo madali lang. So yan, new part. Tapos, punta tayo sa front plane. Ayan, so circle lang. Ayan, tapos dalawang circle, tapos 25 and 44. 25. Then, extrude lang natin. Ayan. 16. Then, check. Tapos, yung mga edges mo is, sa halip na fillet, i-chamfer natin. So, yan. Click check, tapos magkakameron ka na ng ganyan. And then, punta tayo ng whole wizard.
para dun sa butas. So, ang butas na to, then settings, tas position 3D, tas igitna lang natin siya. Wait. Ayan. So, click check, then yan na. Yan na yung part 4. So, ngayon naman, save natin muna siya. Part 4. Then, new design. Control N. Then, gagawin naman natin yung sa part 5. So, dito, bilog lang ulit. So, front plane. Yan. Bilog lang. Then, ito ay 25. Tapos, extrude lang natin ng 80. Ayan. Ayan. Tapos, jumper natin itong dalawang jumper. Ayan. Jump lang natin. Tapos, gagawin naman natin ngayon yung butas. So, next part natin is part 6 and 7. So, ayan. Gawa muna tayo ng new part. Then, sketch tayo na sa front plane. So, circle lang. Tapos, diameter niya ay 25 din. Tapos, extrude siya ng 80. Yan. Tapos, pupunta lang tayo dito. Gagawin natin yung butas. Yung maliit na butas siya. Check lang natin yan. Tapos, yung hole naman. So, gagawa tayo ulit ng plane dito. Reference plane. So, ayan. Meron na tayong part sa, ano ba to? 6 ba to? Part 6.
So, save lang natin. Tapos, gawa tayong bago para sa part 7. Ang part 7 natin is brushing brass. So, madali lang to. Wait lang. Nakalimutan ko pala yun, no? Wait. Nakalimutan ko na. I-chamfer yung both ends. Nakita ko lang. So, yun. Yan. Tapos, save. Tapos, yan. Proceed tayo ngayon sa part 7. So, dito is, ito namang brushing brass. So, dalawang bilog lang to. Punta lang tayo sa front plane. Tapos, dalawang bilog. Then, dimension 30 and 25. Tapos, extrude natin siya ng 31. Wait lang. Bagal. Grabe. Ayan. So, extrude natin siya ng 31. Okay. Ito na yun. Ayan na yun. Yun. Tapos dito sa part 8, madali lang din siya. Ano lang siya, tornilyo. So, punta tayo ng front plane, favorite plane. Gawa lang tayo dito ng ano ba ito? Bilog. Ito, pentagon. Pentagon? Polygon. Ano ba ito? 6. Hexagon pala siya. So, yan. From here to here is 21. Tapos, extrude lang natin siya ng 7.5. Okay. Tapos, normal 2. Gawa tayo dito ng bilog. Tapos, yan sa center. Tapos, extrude cut natin. Tapos, flip natin para magka-shape siya ng 2.5. Yan. Para magka-shape siya ng ganun. Tapos, dito din sa kabila. Normal 2. Circle hanggang side. Tapos, extrude cut. Tapos, flip natin. Tapos, ganun ulit yung diameter. Tapos, click. Okay, yan na. Tapos, normal 2. Gagawin naman natin yung parang paanong tornilyo. So, circle lang dito. Wait. Hover lang natin doon para ayaw lumabas eh. Wait. Ayan. Circle lang dyan. Tapos, extrude. Dimension muna. Ito. Dimension ito. Tapos, ay. Wait lang, ulit. Ayan. Dimension 12.12. Tapos extrude. Tapos 70 meters long down. 70. Yan. Tapos yung tornilyo na itong baba, i-chamfer natin ng 1 by 1. Okay. Check lang. Kaya. 1 by 1. Check. So, yan. Gamitin natin siya ng under ng whole wizard is ito. Yan. So, click lang natin yan. Tapos, up to this section. Yan. 60. Tapos,
Wait lang. Ano bang nito? Settings. Yan. Ay. Wait, ang bagal. Ayan. Tama ba? Oh, yeah. Tama. I-check lang. Tapos, ay, ang bagal. Ayan. Kasi na, meron na tayong, tornilyo. May isa pa ako. Next part na natin is, parang ganun lang din siya. Ito is, ano naman siya? Nut. Diba? Nut naman. So, dito, gawa lang tayo ng center rectangle. Tapos, 21 by 21 na square. Kasi nga square nut. Tapos, lagay lang tayo ng bilog sa loob. Tapos, extrude cut. Wait lang. Ay, ba tayo? Ay, hindi. Extrude muna pala natin. Yan. 7.5. Tapos, okay. Then, tsaka natin siya drawingan ng bilog. Normal 2. Ayan. Para ma-extrude cut natin siya. Like, ma-shape natin siyang nut. Parang nasa figure. So, ganun siya, di ba? So, need natin siya i-flip. Yan. Tapos, ibahin natin to. Ibahin natin 50. Ayan. Okay. Ay! Char. 50 siguro. Ayan, mas okay. Tapos sa kabila din, ganun. Click lang natin. Tapos, drawing tayo bilog. Ayan. Ay. Tapos, punta tayo extrude cut. Then, yan. Flip. Tapos, okay din. Yan. So, after nun, punta tayo sa kahit anong side. Normal 2. Then, bilog ulit. Para doon naman sa butas. Ayun. Okay natin. Yan. Kakaganyan na siya. So, yun lang para sa part 9. Next is part 10, which is itong red lock washer. So, bilog. Tapos, dimension. Tapos, punta tayo dito. Ayan. Ayan. Tapos, sa features, may makikita tayo dong ito. Tapos yan. Helix. Ay. Ayan. Tapos, normal 2. Gawa lang tayo ng rectangle dito. Para mamaya pwede na natin siyang revolve. Then yan. Ay, sweep pala. Sweep. So, yan. Pagkatapos ng rectangle, nalagyan natin ng dimension. Ito is 2.5. Yan. Tapos ito 9. Yan. Tapos, ano tayo? Sweep. Yan. Click natin tong. Tapos ito, click din natin to. Tanan! Tapos na. Part 11 na.
Yan na yung part 10. So, save natin. Tapos, gawa tayo ng bago. Wait, ang bagal na ng laptop. Yan. So, dito, punta lang tayo ng sketch. Sketch tayo ng bilog sa top plane naman. Para maiba. So, bilog lang. Tapos, lagyan na natin ng dimension. Paulit-ulit lang siya, no? Dimension. Ayan. Tapos, extrude lang natin siya. Ayan. Then, ito is ito-chamfer natin. Ito. Wait. Ano ba to? Yan. Oops, pitayaw. Ayan. Kailangan lang pala i-flip. Tapos dyan is gawalan tayo ng hexagon para dun sa susuotan. Tapos, lang natin siya. Extrude cut. Hindi siya true all or up to next. Ito lang yung sukat. 2.5 ayan. Tapos, lalagyan natin siya nung parang gilay-gilay. Ayan. On tayo ulit. Under ng whole wizard. So, from here, hanggang dito. So, yan. Iibahin lang natin yung settings niya. Depende dun sa given guidelines. Dun sa sinusunod natin. So, yan. Ito ba? Ayan. Tapos, after nun, yan. Tapos, trim lang natin para malinis. Tapos, click check. Ayan. So, meron na tayong part 11. So, next is part 12. Hex socket set screw. So, ito, kailangan daw ng dalawa nito. So, pwedeng mamaya sa assembly ay hindi ako gumawa ng panibago. Pwede ko na lang siyang doblehin. So, yan. Next. Ito naman is, hex socket set screw din. Tapos, mas maliit lang siya kaysa dun sa ginawa natin sa part 11. So, top plane ulit tayo. Then, bilog ulit. Ganun ulit. Parang naiba lang talaga dito is yung length lang nito. Halos parehas lang sila ng settings nung nauna sa part 11. So, ito ay 10. Tapos, i-champ natin yung yung atong dulo. Tapos, ayan. Ayan. Para na siyang bala. Next ay, lalagyan natin siya ng hexagon. Padulo kasi hex screw nga eh. Ayan. Ayan. Tapos, lagyan lang din natin siya ng extrude cut. Okay. Oops, parang lapad. Wait. Ulitin nga natin. Parang ang laki eh.
Ayan. Yan. Then, after yan, ay, wait, double check. Yan na. Check na natin yan. Ayan na. For part 10, 11, and 12. So, ang last natin gagawin is ang part 13, which is part 13 is straight grease fitting, hexagon, tapos ito yung dimension, then extrude, tapos gawa lang tayo ng reference na plane para magawa natin yung parang nakatayo. Sa gitna nito, lagay lang tayo ng reference line para hindi maka-apekto siya sa building. Kasi ire-revolve natin yung nasa tuktok. Yan. So, ang haba nito is 10. Gawin natin 10.3 kasi 16.3 yung height. So, gawa lang tayo dito ng maliit na... Wait, dito na lang muna nga. Yan, gawa tayo dito. Ay, wala na naman itong ballpen. Ayan. Ay. Ayan. Okay. Tapos, gawa din tayo dun sa ng line dun sa tuktok niya. Which is, kasing haba lang din yung line na ginawa natin sa ilalim. After nun, lagyan natin dito ng arc. Ay, yan. Arc. Bang. Tapos, yan. 90. Tapos, ngayon, punta tayo ng wait. Yan. Saraduhan muna natin yan para ma-revolve natin. Tapos, click lang natin yung baba na ito. Yung face na yan. Tapos, click lang. Yung face na yan, tsaka yung face na to. Tapos, loft. Yan. Tapos, click OK. Then, sa likod nyan, meron siyang parang pa-screw ulit. So, normal 2 lang tayo. Tapos, gawa tayo dito ng so, sa assembly is yan, punta tayo sa assembly. Tapos, open natin yung mga file natin kanina. So, ang kukunin ko muna dito is yung mga malalaki. Yung mga need i-assemble. Yung mga screw is hindi ko muna siya kukunin para hindi masyado magulo yung workplace. So, yan yung part 1, part 2, part 3, part 4, part 5, part 6, and part 7.
Next is, insert tayo ng ano. Tapos browse tayo. So, yung i-insert naman natin yun is yung from part 8 to part 13. Yung mga naiiwan. So, yan. Place lang natin siya dyan. Kahit saan. Huwag ka lang malilito. Ayan. Tapos itong mga natira natin is ilalagay lang natin dun sa mga butas na inilagay natin. So, panoorin yung video hanggang matapos. Then, yung result is nasa likod. Nasa dulo. Thank you!